drive-thru. Hello guys, ito nga pala yung last vacation namin mag-asawa sa Mindoro. Umalis kami ng mga 11 PM sa bahay at talagang ang target namin ay magtulog barko para pag dating namin ng Batangas ay umaga na. Since ito yung last stop namin ay bumili muna kami ng kape para pang iwas antok. Hello. Maaga naman kaming dumating dito sa Batangas Port pero hindi kami sumakay dun sa inabutan naming Roro na paalis. Instead ay naghintay kami sa Montenegro dahil nakita namin bagong-bago yung Montenegro. So gusto naming ma-experience sumakay sa bagong Montenegro. Good morning here in Batangas Port. Ayan na. Puno na ng mga sasakyan na barko, ayan. At ready na rin kaming umalis. Ito naman guys ang kanilang CR. Digital pa ang kanilang mirror. Malinis. Kanilang canteen. May charging para sa mga cellphone. Masarap din talaga magbiyahe ng tulog barko kasi hindi siya masyadong crowded at isa pa ang sarap magbiyahe dahil hindi pa traffic at hindi mainit, kaya yun ang talagang gusto naming oras ng biyahe. Kailangan nyo lang may dala kayong mga jacket dahil medyo malamig kapag tulog barko ang biyahe. At dito naman guys ay nakikita mo na yung sunrise. Inabutan na kami ng sunrise dito sa barko at nakikita na rin namin yung tatlong islands. Bago makarating ng Calapan Port ay may dadaanan kayong tatlong islands dito. Ganitong biyahe ang gusto ko talaga umuwi guys. Sobrang relax at napakakalma ng dagat. Meron na rin kaming nasalubong na barko na biyaheng Calapan naman going to Batangas. At dito naman guys ay malapit na kaming dumaong. Finally nga guys ay andito na kami, nakadaong na. At since kami ay isa sa unang nakapwesto sa barko kaya kami ay una ring nakalabas dito sa Batangas or I mean sa Calapan Port. Sobrang convenient ng aming biyahe. Masarap talaga ang tulog barko. Whether na mag-commute ka or may dalang sasakyan dahil yun nga parang natulog ka lang sa barko pagdating mo ay Calapan na. At dito naman ay nadaanan namin yung Jollibee. Dito na kami sa Calapan. So nag-decide muna kami mag-drive-thru para kami ay makakain ng breakfast at meron na rin kami tinake out para kay nanay. Anong drinks daw? Anong drinks na available? May chocolate? Kaya choco po. At choco na lang. Tapos isang ano? Breakfast steak po or burger steak lang? Ano ang kasama ng breakfast? May egg po. Egg. Oo, kasi yan. Dapat may choco. Ano pa po? Mas ginusto na nga namin na mag-take out para habang nasa biyahe kami ay dito na rin kami kakain at para tuloy-tuloy na rin ang aming biyahe. Ito nga pala guys, mula Calapan hanggang sa aming hometown sa Pola ay mga more or less 1 hour ang biyahe, depende sa takbo. Pero hindi naman kami nagpatakbo ng sobrang bilis, saktong takbo lang ang ginawa namin. Nauhan! At ito na nga guys, approaching Nauhan. At kami naman ay sinalubong dito sa Nauhan ng napakalakas na ulan. Nakita nyo naman pagbaba namin ng barko. Sobrang ganda ng panahon. Pero pagdating namin dito ng Nauhan ay biglang sobrang lakas ng ulan. At eto, napakaganda ng tanawin. Nakakita kami ng rainbow sa palayan. Ang sarap ng simoy ng hangin dahil nga masarap ang simoy ng hangin kapag galing sa palayan. Kung
inyong na-experience yung ganong morning breeze. Dito naman sa parting ito guys ay ito na yung Pasig. I-correct nyo na lang akong mali yung mga nasasabi kong lugar kasi hindi ko talaga masyadong kabisado yung mga lugar dito papunta sa amin, kaya yung mga pangalan hindi ko masyadong memorize. At ito yung tinatawag sa amin na Bitukang Manok. Kung napapansin ninyo, sobrang daming liko-liko nitong karsada nito sa may Pantang Pasig papunta ng Socorro. Ito yung Socorro na bayan bago papapunta ng papasok naman sa amin ng Pola. Ito guys ay gustong mag-drive ng asawa ko dito dahil talaga namang may enjoy mo yung dinadaanan mo, yung ambience, lalo na kapag may nasundan kaming motor na ang gandang tingnan sa karsada. Ito guys, isang palatandaan, pag nakita nyo yung nakasulat na yan na pari ay malapit na tayo sa Socorro. May request na grapes ito. Nakakita kami ng grapes dito sa napabalik kami ng wet market ng Socorro dahil meron kaming chat group at nagre-request daw si Inay ng grapes, kaya bumalik kami dito sa wet market at nakakita rin ako ng napakaraming kakanin at meron kaming nabili na bibingkang gawa sa purong bigas. Actually nakaikot na kami dito sa sign ng Socorro, pero yun nga, umikot ulit kami para makabalik sa palengke. At eto na nga guys yung palatandaan, papasok naman dito ang aming hometown papunta ng Pola. Kapag nakita ninyo yung sign ng Socorro sa main highway, liliko lang kayo pakaliwa at yung karsada na papasok ay eto na nga yung papasok sa aming hometown. Ito nga yung bayan ng Pola. Hindi ko na na-video mula Socorro hanggang Pola, pero ito yung unang makikita ninyo yung sementeryo dito sa Pola, at pag dinedire-diretso nga ninyo ito ay makikita sa inyo at welcome sa inyo yung welcome to Pola. Ito ay palatandaan na nandito na kayo sa pinakang sentro ng bayan ng Pola. Welcome to Pola Oriental, Mindoro. At kung napapansin niyo guys, ang gaganda pa ng mga bahay dito. Na-preserve nila yung mga bahay Kastila na ito ay nakikita namin ng mga bata pa kami hanggang ngayon ay na-preserve nila. Merong mga nagpa-renovate pero in-stay pa rin nila yung dating design. Kaya dito nyo makikita sa karsada, sa buong karsada ng pinakabayan ay napakagaganda pa ng mga bahay dito. Ito pa yung mga original na bahay na pinarenovate lang nila pero andun pa rin yung design ng bahay ng Kastila. At siya nga pala guys, kung maiitanong ninyo, ay kababayan ko po si Noli De Castro, ang batikang newscaster ng ABS-CBN at naging vice presidente rin ng ating bansa. Kaya lang yung bahay ni Noli De Castro dito ay hindi na niya pinagawa, hindi na niya pinaayos at hindi na rin siya tumitira dito. Wala na atang tumitira. Hindi ko alam kung sinong tumitira, pero baka meron silang caretaker na lang dito. At bihira naman din kasing umuwi dito ang pamilya ni Noli De Castro. At isa nga sa anak ni Noli De Castro ay naging kaklase ko pa nung kami ay grade 1 at saka ng grade 3. Eto guys, dito sa area na to yung bahay mismo ni Noli De Castro. Kaya lang nga hindi na nga niya pinagawa dito sa left side. Eto guys, ang bahay niya. Kapag nalampasan ninyo yung bahay ni Noli De Castro, ito namang karsadang ito na dire-diretso ay tinatawag na Bayanan, Barangay Bayanan. At ang Pola nga pala guys ay binubuo ng 23 barangay. At ang pangalan nito ay nagmula sa pulang luwad o lupa o tinatawag na pulang lupa. Kaya naging Pola ang pangalan ng bayan namin. Ang Mindoro guys ay nahati rin sa dalawa, isang Occidental Mindoro at ang isa nga ay ang Oriental Mindoro. Ang Pola naman po, ang aming hometown, ay nasasakop sa Oriental Mindoro. Mostly po ng mga tao dito ay Tagalog. Ang aming language dito ay Tagalog, malalim na Tagalog. Parang medyo may pagkakahawig sa Batangas na Tagalog at dito sa Oriental Mindoro. Sa Occidental naman po ay hati na merong Tagalog at mas marami po sa kanila ay Bisaya na.
Ito namang karsada na tinatahak namin guys ay papunta na sa aming barangay, at dito sa right side sa update ngayon, ito po yung aming pier na meron ng biyahe mula Batangas to Pola, direct na po yung Pascat. Ay alam na o lalapit eh. Turo pa. Tatanong sino? Silip mo. Nay! Ha? Dito bahay ni Juliet? Ha? Dito bahay ni Juliet? Nahanap namin si Juliet. Sino kasama pa ninyo? Wala, kami lang dalawa. Ay, ala. Akala ko kagabi pa kayo. Eh, kagabi pa nga kami umalis. Budong mata ko. Sumasalubong sa amin. Lahat ng mga outlook eh. Alin? Tingin na. Oh. Malabo pa ito. Oh, anuhan mo yan, baka madapa. Wala naman masakit sa ara. Ay, tuko. Ano, marunong ka ba dyan? Talagang, kung sa araw ba kay alas 4 na lang ako. Hindi pwedeng alas 2? Eh, kailangan huwag ka nang lalayo. Oh. Luna! Ay, sus, si Luna. Oh, Luna! Oh, talaga naman may pagtayo-tayo ka pa dyan. Oh, big boy ka na? Ay, big girl ka na pala? Ha? Big girl ka na? Ay, may patayo-tayo pa eh. Oh, ala? Ay, big girl na ang Luna na yan. Oh. Wala. Mga inahin yan, na itlog naman yun. Ang liit naman ina ng papatayin pag parang hindi pa yun ano. Hindi pa yun pwede. Kaunti pa. Napatok ako dyan sa kwan. Ay, mga luos. Na Tinatatat. nagayat ko yung nyog. Kuminsan napawin. Ano si Andre? Ilang beses ba yung pakainin, inay? Ha? Ilang beses pinapakain yung mga manok? Wala, pag marami, basta na ari, bumudla ng bumud. Ay, kakaunti lamang. Ay, nabili ko ito eh. 48 o suwari dyan. Tatlong beses sa tanghali, ay ano lamang sisiw. Yan ang mga malalaki eh. Nalayo. Ang bahay ni Dolly Di Castro. Yan daw eh, sa may I Love Pola na yan. Ayang paakyat. Ah, may karsada na rin. Ano tagutan na yan? Ang labasin mo sa munisipyo. Maganda nga ang Kaya pwesto. namahal ang luto doon. Dito naman guys ay papunta kami ng Pinamalayan. Yung sunod na bayan sa Socorro ay Pinamalayan. Dito dumadayo kami para makakain sa Jollibee. Meron na kasi ditong mga restaurant or mga fast food. Meron ding inasal at iba pang restaurant. Kaya dumadayo kami dito at meron din kaming mga pamangkin na dinadalaw dito. Grabe ang kapal nito oh. Oh. Nakakapit lang siya sa ano sa bakod. Yan oh. Ito rin ang ganda ng kulay. Nakakapit siya sa bakod. Ayan oh. Ang sarap magdala sa Maynila oh. Ang dami. Oh. Ang lapad ng palayan dito sa Mindoro, wag lang pasukin ang bilyar at magiging building to lahat. Magiging subdivision pag napasok to ng bilyar. Ayan o. Ayan. Puro palayan pa o. Ang ganda pang tingnan. Oh, may irrigation. Eh pag napasok ng bilyar ito ay di puro subdivision ang gagawin sa mga palayan. Kaya naubos ang palayan sa Pilipinas. Kabilaan ay ano pa, palayan Bago lang to. Rock road. Ang ganda. Ganda ng aming dito siya dinaanan.
bulaklak ni inay, oh. Pero yung iba patuyo na. Ito yung pinakabago ko dito sa bahay. Yung mga orchids, hindi ko na inabutan yung bulaklak. Ayan siya. Ayan. Bakod niya yan dito sa bahay. Puro mga halaman. Ayan, oh. Ang ganda ng bulaklak ng tabako, oh. Kulay pink. Ayan. Ayan ang bulaklak ng tabako. Malagkit. Oh, ayan yung. Ito naman guys ay nung paluwas na uli kami, hindi na namin na video or hindi ko na i-record yung iba pa naming mga activities dito sa aming bakasyon. At ito na kami nakasakay na uli ng natsyempohan uli namin ang Montenegro pabalik. Good morning! Nag-unboxing kami ng mga dala namin kahapon sa Mindoro. Ito, meron ako uyubano na maribalang. Maribalang pa, kailangan pa ito ng mga ilang araw na. Pero hinog sa puno. Ito, nakatan. Salamat kay Wiwin, kay Ambet, galing ito sa kanya. Ang luya na ito ay tanim ni inay sa kanyang bakuran. Hinarvest lang niya nung kami ay paalis na. Ayan. Binili niya, natanggalin agad sa plastic pagdating para daw makasingaw. Ayan. Ito naman, salamat kay Tuto, kay Natinini. Tiniba niya naman to pag alis namin. Bagong tiba lang siya. Ayan siya, oh. Ayan. Ang gaganda ng saging. Tapos, may mga mangga. Ang dami pa sanang mangga pero hindi na kami nakakuha kasi wala rin naman masyadong kakain. Tsaka nagmamadali kami sa biyahe. Ayan. At etong napakaraming saging. Isang sako ito na ilabas na ni Melody. Ayan. Galing naman ito kay Perry sa aking pamangkin. Ayun, may business kasi siya na saging talaga. Nagdi-deliver siya ng saging sa Q-Mart. So itong mga saging na to ay parang mga itinira niya para sa amin. Isang sako. Ayan. Kaya ang dami naming saging ngayon. Favorite ng buong pamilya. Araw-araw merienda namin ay saging. Ayan. Ayan pa yung iba. Nagmili na kami ng hinog. Ayan, oh. Andito na yung hinog. Ito yung iluluto namin ngayong umaga, almusal. Ayan. Kanyang karaming aming mga bit-bit. Meron pa sa loob. Ewan ko kung ano pa ba yung ibang mga na bit-bit namin kahapon. Meron pa pala kaming buko. Nakita mo yung buko? Ito. Thank you kay Wiwin. Ang lalaking mangga. Ayan, ganyan kalaki yung mangga. Ayan. Ang lalaki niya, oh. At ito pa, ang buko na nakita ko sa puno. Ang halos nakalapat na sa lupa yung buko. Hinarvest nila nung nakita na kami nga ay dumaan. Thank you, Eric, sa, sa buko na talagang hinarvest nila pag daan namin. At syempre, ang pakwan, napakaraming pakwan pero isa lang talaga yung dinala namin dahil hindi na rin kami nakadaan. Meron silang taniman ng pakwan kaya lang hindi kami nakadaan. Kay Ate Inda, thank you. Kay Tami, siya yung nagdala sa amin. Si Ate Inda, pinapadaan kami sa bahay nila. Kaso lang, hindi na nga kami nakadaan kaya isang pakwan lang yung nadala namin. Pero napakarami daw pakwan sa kanila. Kaya alam na ko, pasensya na sa susunod na lang uli dahil medyo nagka-problema yung aming aircon ng sasakyan. Kaya kailangan dire-diretso yung biyahe namin kahapon. At dito guys, nagtatapos ang aming bakasyon sa aming hometown. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel.